Eto, sa pagpapatuloy ng usaping legal natin ngayong araw, bigo ang mga otoridad na ihain ang warrant of arrest sa aktor na si Ken Chan noong nakaang Biyernes, November 8 para sa kasong syndicated estafa. Hindi natagpuan ng aktor sa kanyang bahay sa Quezon City at sa ngayon ay walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Sa bahagi ng pahayag ng aktor sa kanyang social media account, sinabi niya, ito babasahin ho natin yung bahagi ho ng kanyang pahayag. Hindi po ako nanghihingi lang ng pera at nanloko tulad ng akusasyon sa akin. Nalugi po ang cafe close at isa sa malaking dahilan na rin ay dahil sa ilang business partners namin na nagplano para pabagsakin ang kumpanya at patuloy na sirain ang aking pangalan. Lumalaban po ako at hindi tumatakbo palayo sa mga kasong isinampa sa akin. End of quote. Yan ho yung bahagi ng pahayag nga ho nung aktor na si Ken Chan dito nga ho sa kinasasangkutan niyang syndicated estafa na kaso. Ngayon ho sinabukan ho ng usaping legal na makapanayam ang abogado ng complainant laban ho sa aktor para ho makapagbigay ng linaw at ng iba pang detalye ukol sa kasong ito. Ngunit tumanggi ho silang magpaunlak sa ating panayam. So ito nga ho, ito yung kasong syndicated estafa, no? So ano nga ba ho itong syndicated estafa? At ano ho yung parusa kung sakaling mahatulang guilty dito? Sa ilalim ho ng Presidential Decree 1689, ang syndicated estafa ay sinasampa sa isang sindikato na nakagawa ng krimen na estafa o anumang anyo ng swindling sa ilalim ng Revised Penal Code. So meron ho tayong kasong estafa. Siyempre estafa ho, marami hong anyo yan at other forms ho ng swindling sa ilalim ng Revised Penal Code. At in general ho, ito ho yung mga panloloko. Pero ano ho yung kinaiba nitong syndicated estafa? Ito ho ay doon sa bilang ho nung mga maaring maging guilty dito sa krimen ho na ito. So ayon ho sa batas, ang sindikato ay dapat nasa bilang na 5. Ayan ho, 5 o higit pang katao, 5 or more persons na binuo na may intensyon na gumawa ng illegal na gawain o transaksyon at ang panloloko ay nagresulta sa misappropriation o maling paggamit ng pera na iniambag ng mga stockholder, miyembro ng mga rural bank, cooperative, samahang nayon, farmers association, o mga pondong sinulisit ng mga korporasyon at asosasyon mula sa publiko. So yan na yung mga elemento ho nung krimen na syndicated estafa. Meron hong sindikato na dapat ay nasa 5 o higit pang katao at sila ho ay bumuo nga ho nitong korporasyon, asosasyon at para ho sa illegal na gawain. At syempre meron din ho tayong tinatawag dito na misappropriation. Misappropriation ho ng pera o yung mga pondo na kanilang nakuha nga ho sa taong bayan. At syempre ho yung mga tao iniambag ho ito bilang sila ho ay mga stockholder sa isang korporasyon o kumpanya, miyembro ng mga rural bank o cooperative, samahang nayon, farmers association, at yun nga ho yung mga pondo na sinulisit sa mga korporasyon at asosasyon mula sa publiko. Ito, sa ilang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, sinabi nito na mayroong syndicated estafa kung alam ng inakusahan na ang kanyang iminumungkahing negosyo o business venture ay hindi kikita gaya ng kanyang ipinangako. At patuloy niyang niloloko ang kanyang mga investors at ang publiko. Sinabi din ng Korte Suprema na hindi porke nalugi ang isang negosyo o hindi naabot ang mga target nito ay meron ng panloloko. Kaya ayan ho, meron lamang hong panloloko kung alam ho nung mga tao, nung sindikato nga kung sinasabi ho natin na talaga naman ho, meron silang business proposal ho sa inyo, business venture ho sa inyo at alam naman nila na talagang hindi kikita ho ng ganung kalaki. O di kaya naman ho, hindi talaga kikita. Hindi ho talaga feasible yung ginagawa nilang negosyo o business venture. Pero kahit ganun ho, kahit alam ho nila yun,
ay talaga ho naman niloko ho nila kayo at sila ho ay nag-solicit ng pera, ng pondo, kumuha ho sa inyo ng pera, ay ayan ho, maaari na ho yan maging syndicated estafa. At yun nga ho, ang pinaka-elemento ho talaga nito ay yung panloloko o fraud. So kahit ho alam nila na yung negosyong sinasabi ho nila ay hindi naman ho talaga kikita, sila ay nag-solicit pa rin sa inyo ng pondo, ng pera, kayo ay pinaniwala, nakikita yung kanilang business venture ng ganitong halaga, etc. Ay ayan ho, yan ho ay matawag na ho nating syndicated estafa. Ngunit sabi nga din ho ng Korte Suprema, no, sabi nga lang din ho natin, hindi naman ho porket nalugi yung negosyo o di kaya hindi naman ho na naabot yung target ay ibig sabihin ho ay meron ng panluloko. Sinabi din ho ng Korte Suprema na syempre talaga ho may risk na associated nga ho sa pagtatayo ng isang negosyo. At ang mahalaga lamang ho ay hindi ho niloko yung mga stockholders o yung mga miyembro nga ho para mag-invest doon sa negosyo. At talagang mapapatunayan ho na yung pagkalugi ng kumpanya ay hindi ho dahil sa panluloko at dahil nga ho doon sa mga regular na risk nga ho, no, na maaaring pasukin ng isang negosyo kapag ito ay itinayo na. So ano ho nga kaparusahan dito sa kasong ito? Mabigat ho ito. Ang syndicated estafa ay may parusang habang buhay na pagkakabilanggo sa ilalim ng Presidential Decree 1689. So ayan ho, habang buhay na pagkakabilanggo. Yan ho ang parusa sa mga taong mahatulang guilty sa kasong syndicated estafa. Kaya ayan ho, mahaba-haba pa po ang tatakbuhin ng kasong ito at sana nga ho ay lumabas din ng katotohanan at mapanagot ang mga taong nagkasala. At syempre bukas ho ang programa nating Usaping Legal dun sa magkabilang panig kung gusto ho nilang pag-usapan ang kasong hong ito. Sa pagbabalik naman ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.